May tao ka bang nakaaway at ang taong ito ay nanalangin ng masama sa inyo? Or kaya kilala mo ang taong ito na talagang napakahilig niya na manumpa or manalangin ng masama? Ako po mga bossing ko ay may share sa inyo para hindi tumalab po yan mga bossing. Pero wag na wag mo yang gagayahin. Dahil iyan ay isa rin sa mga sumisimbolo ng gumagamit ng kaliwa. Kaya po siya ay nananalangin ng masama. Kapag ikipinapanalanginan ng ganyan, imbis po mga bossing ko na manalangin ka rin ng masama sa kanya kasi wag mo siyang gagayahin dahil yan po ay gumagamit na rin siya ng kaliwa. Parang yan po ay nangungulam na rin dahil nga po sana nanalangin ng masama. Ngayon, ang gagawin niyo po mga bossing ko para hindi tumalab sa inyo ang panalangin niyang masama, pero ito, babalala nga. Baka itong taong ito ay may ginawa kang kalukuhan kaya siya ay ganun. Ngayon, kapag kaganyan, mabilis po yang tumatalab. Pero once na ikaw po ay wala namang ginagawa sa kanya at ang taong ito ang may pagkakasala pa sa inyo at pero siya ang mahilig magsasalta ng mga pangit, ito ang gagawin po ninyo. Harap ka sa gawing silangan mga bossing ko, sa gawing silangan ng mga bandang alas 7. At pagkatapos, banggitin ang pangalan ng tao na nanalangin ng masama po sa inyo. At yan po mga bossing ko, sabihin nyo po, basta wala naman siya sinasabing masama at kayo po mga bossing ko, parang wala naman siyang mga bossing ko na sinasabi sa inyo na narinig ninyo ng masama, pero parang pakiramdam po ninyo na baka siya may sinasabi sa inyo, ang sabihin niyo ganito ha, pero ito yung tipo na hindi nyo pa naririnig sa kanya. Pero kung narinig nyo na, iba naman pong paraan ha. Halimbawa ganito, ang taong ito, kung sakasakali man na may ginawang kalukuhan sa inyo, nanalangin ng masama, sabihin nyo, itinatapon ko na lahat ang mga kamalasan ko. At ang taong nanalangin sa akin ng masama, ay bumalik sa kanya kung ano man yung panalangin niya sa akin. Kumbaga, hindi ka nagsasabi ng masama, ibinabalik mo lang kung ano yung masama niyang sinabi. Yun lang ang sasabihin nyo. Huwag kayong magsasabi ng mga pangit, na siya po magkaroon ng ganito, mangyari sa kanya yung ganito. Huwag na huwag niyong ibubukas sa bibig. Pero, kung narinig nyo mismo sa inyo po mga tenga, ang kanyang sinabi mula sa kanyang bibig, gawin nyo po ito. Ganon din po mga bossing. Pero ang sabihin nyo po sa kanya, ano't anuman ang mga sinabi mo sa akin na pangit, panalangin ko na pagpalain ka ng itaas ko. Anuman yun, basta yung narinig nyo. Kasi iba pa rin yung haka-haka. Pagka haka-haka mga bossing ko, ang gagawin ninyo, bumalik sa kanya. Kasi haka-haka lang ngayon. Kasi mabilis po ang talab po nito Baka itong taong ito ay narinig nyo mismo, bumalik ka agad sa kanya kung ano yung panalangin na masama. Basta, i-reverse ninyo. Parang halimbawa, ninakawan ka ng pera. Sabihin nyo, naway nakatulong sa kanya, ang ninakaw sa akin pera. Ganun pa mga bossing, para hindi ka nakagawa ng kasamaan. Kumbaga, mabilis ang karma sa kanya mga bossing. Kasi once na may pinanalangin ka rin sa kanya ng masama, gumawa ka rin ng kasamaan, nanakawan ka, gumawa ka rin ng kasamaan. Kaya yan yun siya na lang gumawa ng kasamaan. Habihin nyo po sa may silangan kaharap itapon nyo na itapon ng mga kamalasan ninyo para hindi tumalab po sa inyo. Itapon ko na lahat ang kamalasan ko at huwag ka na muling babalik pa. Ganon ang mga pag-wish. At kung ano man yung panalangin niya sa akin masama, yung tipong hindi nyo pa naririnig, sabihin nyo, ano man ang panalangin niya sa akin masama ay bumalik sa kanya. Pero, kung narinig nyo mismo na sinabi po niya, kasi kawawa naman po siya, kung sakasakaling huwag nyo pong gagawin yun kasi siya po yung nagkasala, may karma sa kanya, may karma rin sa inyo. Kung ang sasabihin po ninyo ay narinig nyo, napatunayan nyo na sinabi po niya, sabihin nyo, naway pagpalain siya ng itaas ang ginawa niya sa akin. Ganon, mabilis po ang karma rin po nun mga bossing. Ngayon po, kung ikaw isa sa mga naniwala at nakaranas ka ng mga ganyang sitwasyon, asya, gawin nyo po yan sa silangan lamang mga bossing. Huwag kang gagawa sa kanluran. Kasi nakakagawa ka rin ng misan. Kasi pag sobrang sama ng loob ninyo, galit kayo. Kung ano ng mga naiisip na parang hindi na napag-isipan na may karma rin. Yung gano'n, basta buhos ng galit. Ngayon, pag-isipan mo munang mabuti. Ito sinasabi ko po sa inyo. Huwag kang dadamay sa kanya sa mga ginagawa niya. Huwag ka rin manalangin ng masama. Masabi niyo, pagpalain na lang po siya. Tahimik ka lang at mabilis din naman po ang karma. Kaya kung ikay naniniwala at na siya po yung gawin, asya, good luck pa sa inyo po lahat.